Breaking news po. Eto na po. Abogado may ibubulgar. Dito po sa siyam na kumpanya ng mga diskaya, binawi po ang pahayag ng kanyang kliyente na si Sara Diskaya na nagkamali daw ng banggit. Yung siyam na kumpanya daw niya na kontraktor, hindi naman daw talaga pag-aari ng mga diskaya dahil nabigla lang daw ito sa bilis ng mga pangyayari dahil kinakabahan, stress, halo-halo na po ang mga nararamdaman. So dito mga kababayan, ayon sa kanyang abogado, binawi lahat yung kanyang sinabi kay Jinggoy Estrada dito sa Blue Ribbon Committee. Ano na naman kay ang kabulastugan ng abogadong ito? Akala mo makakalusot yung ganyang mga palusot mo? Sinong maniniwala? Ikaw ba, tatanungin kita, sa'yo bang itlog na ito o hindi? Sinabi mo, itlog ko yan. Tapos babawiin mo na hindi mo itlog? Ano itong itlog na ito? Anong kulay? Pula o puti? Binanggit mong pula, babawiin mong puti? Diyos ko, ito po mga kababayan, nakakatawa na depensa ng abogado. Kayo ho ba maniniwala dito sa abogadong ito? Na tila si Torny, mukhang gago din. Sabi ng mga komento, mukhang gago, mukhang rekto ang kanyang lisensya. O eto po mga kababayan, mabibwisit kayo dito Niloloko na naman nila ang taong bayan. Pakinggan nyo po si attorney. Mukhang tanga lang at mukhang bobo. Sabi ng mga komento mga kababayan, eto po. Talaga namang attorney, ewan ko kung anong utak ka. Yan ba'y papasa kay Marcoleta? Eto po. Actually, ma'am, I want to correct that, no? At that time kasi si Ma'am Sara Diskaya, medyo rattled na po siya. At that time, pagod, walang tulog, pressured kasi first time niyang humarap po sa ganyang pagdinig. So, at napakagaling po naman nung nagtatanong si Senator Jingo Estrada po, sa ating mabuting senador. Na-mix up po siya, na-rattle po siya. So, hindi siya nakapag-focus dun sa proper question na tinatanong po ni Senator Jinggoy. Kaya po, nasabi niya na sabay-sabay, sabay-sabay na nagbibig, siya pa rin ang may-ari. So, medyo hindi na ho siya focus at that time. Nakausap ko rin po siya, medyo pressured na po siya kasi hindi nga ho siya sanay. And then puyat pa, pagod. Alam mo, attorney, hindi sapat na dahilan yan. Nababawiin mo yung mga binanggit mo na sa investigasyon ng Senado. Sa tingin mo, maniniwala po ang mga senador, gaya ni Senador Marcoleta? Baka ilang paso ka, baka mamaya ikaw din yung makulong dyan. Tignan mo, nag-aabogado ka. Pinapayuhan mo yung kliyente mo na babawiin yung mga sinabi. Ikaw ba yung nagpayo, attorney? Sa tingin mo yung payo mo sa kliyente mo, tatanggapin niya na grounds para maniwala ang mga senador na nag-i-interrogate dyan? Imposible naman na ikaw, tanga-tangahan ka sa investigasyon, tinatanong sa'yo kung sa'yo yung siyam na kumpanya, tapos sasabihin mo, oo, tapos ngayon, sasabihin mo, hindi pala kanya. Ano yun, lokohan ito? Kita nyo mga kababayan, mukhang gago lang ito. Ano bang sabi ng mga komento? O eto, sabi ni Marvin, tama na yan, kakasabi mo ng a. Tignan mo, ka din O sabi dito, syempre maraming pera. Bakit ganon ang batas? Alam na ngang may kasalanan, hahanapan pa ng paraan para mawala ang kasalanan. Kita nyo po, basta lawyer na nagsasalita, hindi ni ako naniniwala. Mukhang gago lang ito. Sabi naman, mukhang gago ka lang, attorney. Lokohin mo ang lelong mo. Ano yun?
sasabihin sa'yo, sinong nagmamay-ari ng siyam na itlog? Tapos sinabi mo, attorney, sa'yo, tapos paggising ng umaga, babawiin mo, napuyat ka. Ay, pasensya ka na, napuyat lang ako. Hindi ko pag-aari yung itlog na yan, kay kumpare yan. Ay, mukhang tanga lang. Ano yun, maniniwala si Senador Marcoleta, si Senador Jinggoy, tas babawiin mo? Ano yun, bobo ka lang? Eh, sabi ng mga komento, huwag ka na masyado magsinungaling, attorney. Mukha kang burat. Sabi nyo, hindi ka na naawa sa mga taong apektado sa baha. Baka naman tamaan ka ng kidlat, attorney. Kita mo naman, mga kababayan, mukhang ginagago lang ang mga tao. Yung binanggit sa Senado, babawiin. Kasi naman daw, pag sabay-sabay daw na nag-bid itong siyam na ito, kunwari maglaban-laban, nung tinanong ni Jinggoy Estrada, kanino ba yung siyam na kumpanya? Akin po. Tapos ngayon, babawiin ng abogado. Yan bang pinayo mo sa kliyente mo? Hoy, bawiin mo. Bulahin natin ang mga senador. Baka mapaniwala natin. Ano sa tingin mo kay Jinggoy Estrada, maniniwala sa sinasabi mo, attorney? O sige, kayo mga kababayan, sinabi na, babawiin pa. Imposible, siyam lang yan, makakalimutan niya. Di ba mga kababayan? Tignan nyo ang yabang nitong diskaya na ito. Porke may pera na galing sa nakaw. Anong gagawin niya? Ginagawa niyang gago ang mga senador? Tas babawiin niya ang kanyang mga sinabi sa Senado. Naku po mga kababayan, hindi ka panipaniwala itong attorney na ito. Kung ikaw ang nagpayo sa kliyente mo, wrong move ka, attorney. Sinasabi ko sa'yo. Yung sa 9 corporations po na nabanggit niya sa Senado, ako, I'm speaking dito po sa mga dokumentong hawak ko, no? Ang spouses Diskaya po, lalo-lalo na si Ma'am Sara Diskaya, ay nag-divest na po sa 8 korporasyon po. Kaya yung Alpha at Omega na lang po ang hawak niya. Yung iba pong 8, wala na po siyang, hindi na po siya hands-on doon, ma'am. And then, yun nga po, hindi rin po totoo na simultaneously na sila ay nagbibid at may collusion. Documented po din yan, ma'am, sa mga implementing agencies na nagpapabid. So siguro po dahil sa kapaguran, hindi na siya nakapag-focus sa tanong ng ating magaling na senador. Kasi tignan nyo naman kung magtanong talaga si Senator Estrada, napakagaling. Mga kababayan, yung sinasabi niya na divestment refers to the act of taking away. Binitawan na daw ni Sara Diskaya yung 7 na kumpanya. So ibig sabihin daw, pinakawalan na niya at iba na yung may hawak sa pamilya sa kamag-anak na niya. Pero nung tinanong, siya pa rin yung may-ari. Itong abogado na ito, binabawi. Baka ito yung pinayo niya na bawiin niya yung mga sinasabi. Sabihin mo na lang na nagkamali ka, na-stress ka, dahil first time mo puyat, stress ka na, dahil sa mga nangyayari, nalilito, dahil magaling yung interrogator. Sapat ba yun na dahilan, attorney? Imposible yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala. Yung ginagawa mo, panloloko. Ayan o, in law, divestment refers to the act of taking away. Ibig sabihin mga kababayan, yung 7 kumpanya, hindi na daw pagmamay-ari ni Diskaya. Ibinigay na lang daw niya sa iba ng mga kamag-anak niya. Ibig sabihin, ibang may-ari pero siya pa rin yung presidente. Siya pa rin yung original na may-ari. Ibig sabihin mga kababayan, yung 7 kumpanya ay dami lang ito pero original kay Sara Diskaya. Oy attorney, wag mo kaming lokohin. Wag mo kaming lokohin. Alam namin ang kulay mo, attorney. Sabi ng mga comment.
O tignan nyo po mga kababayan, nakakatawa yung mga comment. O tignan nyo po, magnanakaw din yung attorney na yan. Bolero, lokohin mo yung panot mong lolo. Tama na sinabi na yon, sa totoo, ikaw talagang abogado. Malaki ang binayad sa'yo. Mas maganda ituro niya kung sino yung politiko nagporsyentohan niya. Ha ha ha, walang bawian oy. Ganun ba? Sige, kwento mo sa pagong na kalbo. Loko-loko kang abogado ka. Kupal ka pa. Kupal ka ba, attorney? Sabi ni ni Hero Garcia. O di raw sanay, pero nung nangulimbat ng pondo, sanay na sanay. Ala ka. Huwag ka na masyado magsinungaling, attorney. Hindi na uubra yung ganyang mga palusot mo. Yan bang pinayo mo sa kliyente mo na bawiin ang mga sinabi na napakinggan na ng tao? Hindi ka panipaniwalain, attorney. Isumbong mo sa lolo mong kalbo. Nako, baka naman tamaan ka ng kidlat. Nako po mga kababayan, ito na. Yan pa yung sinasabi ng komento. Ngayon po mga kababayan, yung balita, sabi ni Martin Romualdez, hindi ko konsintihin ng Kamara ang korupsyon. Aba, pakinggan po natin ang sinabi ng balitang ito. Maniniwala ba kayo dito na si Martin Romualdez hindi ko konsintihin ang korupsyon? Tignan nga natin. Okay, ito po mga kababayan. Panoorin nyo po ito. So, merong panayam dito mga kababayan na hindi daw kukonsintihin ni Martin Romualdez ang korupsyon kung meron man. Aba, ang tindi nito ha. Tignan nga natin mga kababayan. Anong sinasabi na namang kalokohan na ito? Ito po ang balita. Ito po mga kababayan, no? Tignan nga natin. Ano na namang kalokohan ito? Nagbobolahan na naman tayo, sabi ng mga komento. Ito po. Wag kayo mag-ingat kayo. Kayo mga nagpapakilalang bumbero. Wag kayo magpapakita kay Speaker Martin Romualdez. Teka. Baka mahalihaw kayo ng Ano nangyari kay polo Speaker? niyan. Galit naman si Speaker ngayon? Galit na galit, Jen. Matagal na hindi nagsasalita si Speaker sa mga pangyayari ngayon, ha? Sabi niya, hindi ako, nananahimik ako rito, guguluhin niyo ako. Oho. Lalo na kayo, mga bumbero nagpapakilala, hindi, peke pala kayo, ha? Yung mga gumagawa ng AI, lahat na lang, sinabi niya eh. Pati si Speaker, nakialam Oo, na sa... nakialam na. Sabi niya, Teka. Jen, ipakita mo sa akin yung lolo ko na yan. Oo. Hahalibasin ko ng yan. Sasapatusin ko yan. Oho. Eto, sabi niya, Sige nga. let me be clear. Ba? Iliwat mo sa sariling wika natin, Oo. sa Espanyol. Sige. Let me be clear. Magkaliwanagan nga tayo. Yun. Oho. Tama. Mm. The House of the People Wow. Ang tahanan ng mamamayang Pilipino will never condone corruption. ay hindi kailanmang kukonsintihin ang pagnanakaw o ang korupsyon. Yun. Whether in public works, Kung yan man ay sa mga pagawaing bayan, local governance, sa lokal na pamahalaan, or any other areas of government service. o sa iba pang sangay ng ating pamahalaan. Allegation of wrongdoings must be investigated thoroughly. Yan ang ang investigasyon sa mga maling gawain. Oo. Oho. And address decisively. At dapat malaman natin kung saan sila nakatira. Yo, ano address? Anong address? I fully support initiative Ayan, for independent scrutiny Ba? and fair prosecution Oho. to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law. Pero parang nakangiti siya sa larawan eh. Yung picture lang yan. Yung picture, pero ang mensahe, mabigat ha? Mabigat ito. Mabigat Oo. po ang mensahe. At saka ngayon lang siya nagsalita tungkol dito ha? Oo. Tungkol sa usapin Yes. ng flood control. Suportado niya. Oo. Investigahan natin lahat yan. Sino pa man yan. Oho. Kasi nga, parang ang pinararatangan ang leadership ng Kamara de Kahit Representante. na kami, kahit na ako, Ba, teka. Sinabi yan? hindi pala ako kasama. Tama rin yan ha.
Dapat ding marinig natin sa kanyang panig mismo ang ganyang mga pananarita. Kasi ang sabi ng House Tricom, wala silang sasantuhin eh. Wala. O mga kababayan, naniniwala ba kayo kay Martin Romualdez na kanyang susugpuin ng korupsyon? Anong sabi ng mga komento, mga kababayan ko? Dapat si Speaker Martin Romualdez paimbestigahan, panawagan ng taong bayan, sabi ni Madi. Wow, coming from Martin Tambaloslos, Romualdez, King of all crooks. Bakit hanap-hanap kay Saldico at hindi man lang na-mention sa mga mainstream media si Romualdez? Di ba sabi ni BP, 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas? Dapat yan ang kasuhan at patawag sa hearing. Pauwiin mo si Saldico. The audacity. Wedi nga, Tambaloslos. Huwag kami Martin. Siya ang kawatan. Malapit na speaker. Paano mo ko konsintihin? Ikaw mismo ang bonjing. Ikaw na nga ang pakana. Nagagalit ang taong ito. Ikaw pa may galit. Sana ugat lahat kay dapat sibakin para maging maayos ang bansa. Dapat alisin ang pinaka mataas na kongkong. Bot-bot mo Martin, ikaw ang dapat imbestigan dahil lumaki ang salin mo ng bilyon. Shoutout po dito. Hindi raw konsintihin ang korupsyon, sabi ni Martin. Pero siya ang magnanakaw. O, yan ang mga sabi ng mga komento. Nako po, hindi rin naniniwala ang mga nagko-comment. Di ba? At ngayon, nagsalita rin po si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara ng Representante, may dapat lang papanagutin. Walang kukonsintihin. Hindi po nila kinukundina. Hindi po nila kinukondone. Kukonsintihin. Yes. Ito Sarcasm din yung dalawang Ito yung gusto ko sa dalawa, sarcasm din minsan mga kababayan eh. Pero alam ko, yung komento, ang magpapasya mga kababayan, ayan yung mga komento. Nako, nagsalita si Martin. Totoo nga. Naging bilyonaryo si Speaker sa administrasyon ni Makoy. Kilabutan sana. Ayan kasi siya lang daw magnanakaw. Sabi ni Marian, Evangelista. Huwag kami Martin. Nagpapatawa ang buwisit kasi gusto niya siya lang mangurap. Ibang klase ang kakapalan ng mukha nitong si Romualdez. May sayad na yan. Goryo. Ikaw na nga ang may pakana. Ikaw pa yung nagagalit sa mga kurakot. Ayan mga kababayan, galit na rin yung mga tao dito. Hindi naniniwala kay Martin. kung anumang pagnanakaw sa kabangyaman. Tama yan. Tama. Oho. Ano pa sinabi? Yun lang. Ganon? Oo, dalawa. Maikli lang yun. Oho. Oo. Saan niya sinabi yung mga bagay na yan? Sinabi niya ito habang nagkakapi kami kanina, Jen. Wow. Sabi niya, Nelson, sabihin mo to sa saganang mamamayan. At sabihin mo dun sa isang senador na nagngangalang Ayan. Yan, may nilabas na statement. Ayan, mahaba-haba yan eh. Office of the House Speaker. Oo. Ayun. Yung kinuha nating statement ay bahagi lang. Oho. Bahagi lang nung kanya. So, tama. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Naniniwala ba kayo dito sa mga sinabi ni Martin Romualdez na galit siya sa korupsyon? Hindi daw niya kukonsintihin ito kahit nasa loob pa ng Kongreso? Kayo na pong mag-comment. Ako po si The Wonders Philippines, ang inyong pinakamalupit na komentarista, pinakagwapo sa lahat ng mga vlogger sa Pilipinas. Mabuhay po. Isang like, isang share at isang subscribe. Mabuhay.